good afternoon po habang nananakbo tayo. Kasi napakahalaga na maibahagi ang mabuting balita. Good news! Ayan. So, hello po. Sabi po doon, kung saan maraming tao, ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil we are living in the last days, marami na po ngayong nangyayari na mga bagay-bagay, sign ng pagbabalik ng Panginoon. At kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong tahanan, magsipagbasa po tayo, lalo tigit po sa Mateo 24, nandun po yung mga nangyayari sa paligid, mga lindol, mga tsunami, baha dini, baha doon, patayan dini, patayan doon, tagutom, lahat na po ng mga kasamaan ay nangyayari. Kaya po tayo ay patuloy na mahalaga na makarinig ng kaligtasan. Pakisuyo daw po bayad nila. Tandaan po natin, hindi po religion ang aking pinaparating sa inyo, kundi patuloy po na magkaroon kayo ng regalo ng Diyos. Makamtan nyo po yung regalo ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po? At ngayon po ay sabi po kasi doon yung February 13, 14, 15, yan po ay sinicelebrate ang Valentine's Day. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, wala pong nakasulat doon na i-celebrate ang Valentine's Day. Ano po? Yung po palang Valentine's Day ay mga gawain na tradisyon ng pagan na dinala sa mga tao. At may mga bagay na hindi po maganda sa mga pagsi-celebrate ng Valentine's. Kasi po, mayroon pala yung Diyos-Diyosan na sinasamba. Kaya po tayo maging alerto. Okay lamang po. Tandaan po natin ang Diyos ay pag-ibig. God is love. So dahil God is love, pwede po tayo na ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa araw-araw. Hindi lamang ngayong araw na to. Ano po? Pwede pa po tayong bigyan ng kapwa mo, mahalin ang kapwa mo, ipanalangin ang kapwa mo. Yung ginagawa po natin ay tradisyon na paulit-ulit. Tingnan nyo po, kapag ganitong Valentine's Day, mahal ang chocolate, mahal ang bulaklak, mahal ang motel, kung saan yung mga tao ay pumupunta sa motel, anong ginagawa? Nakakatakot. Okay lang kung mag-asawa. Pero kung ang pupunta sa motel ay hindi kasal at may ginagawa doong kabalaghan, yung po ay hindi kaya-aya sa harap ng Panginoon. Kaya po tandaan natin, ang Diyos ay pag-ibig. Subalit, ang Panginoon ay hindi konsentidador sa mali ng ginagawa ng tao. God is love. God is merciful. Subalit, kailangan po natin na patuloy na lumapit sa Diyos, kilalanin at gawin po natin yung tama. Ano po? Kaya nga po sa panahon natin ngayon, nabalitaan niyo po ba yung 9 years old na nabuntis? O dito pa sa atin sa Pilipinas yun ha. So para maiwasan po na yung ating mga anak na babae, lalaki ay matukso ng mundo na hindi pa panahon para magbuntis, hindi pa panahon para mag-asawa, ay natutukso na gawa ng gadget, nakakapanood sa mga YouTube, sa mga Facebook ng mga pornography. Kaya ingatan nyo po yung mga anak nyo na huwag matukso na manood ng pornography kasi po yun ay mga kabastusan. Ang Panginoon po ay mapagmahal. Ayaw po niya na yung mga kabataan ay natutukso. Dinadaya ni Satanas. Sinusubukan yung mga bagay na hindi pa dapat. At tandaan po natin, hindi po masama na ikay magmahal. Pero kapag ang pagmamahal mo ay mali, lalo tigit, kuminsan ang kabataan, hindi pa gumagraduate, ay nag-aasawa na, hindi pa nakakatapos mag-aral, ay nag-aasawa na, kawawa ang kinabukasan. Kaya po mga teenager, magsumika po kayo na mag-aral bago po magpabuntis. Kuminsan po ay nagbubuntis ang kabataan. Why? Hindi sila nakikinig sa magulang. Bakit po? Gabi na, wala pa sa bahay. Kung saan-saan na andun lansangan, kaibigan. Imbis na nasa bahay, tulungan ng magulang. Pero kung saan-saan pumupunta, ano po? Kaya po, mga magulang, wag po tayo magsasawa na kalingain ng anak. Kasi ang mga anak ay bigay ng Diyos sa inyo. Kayo po ang binigyan ng Diyos para alagaan ng mga anak. Subalit sa panahon natin ngayon, maraming bata, maraming kabataan, hindi ko nilalahat, pero matitigas ang ulo.
Tama po ba? Pasaway. Nawa po kayo mga kabataan, ay wag pasaway. Maging mapagmahal kayo sa magulang, masunurin, magalang. Bakit po? Utos ng Biblia. Utos ng Panginoon, kayong mga kabataan, kayong mga anak, mahalin ang magulang. Mahalin po ha, hindi sisigaw-sigawan. Hindi walang galang, mamahalin kakalingain. Bakit po? May pangako po ang Diyos para sa mga anak na magalang at mabait. Ano po ang pangako? Hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay at pagpapalain ng Diyos. Yun po yung mangyayari sa mga batang magagalang at nakikinig sa magulang. Ano po? Ang Diyos po ay mahal na mahal tayo. Ayaw na ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya po, ibinabahagi ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Gusto ng Diyos na ikaw at ako ay bigyan ng buhay sa langit, maligtas, kaligtasan. Kaya po, ipinapangaral ang kaligtasan sa jeep, sa palengke, sa bus, sa tren, sa aeroplano, sa iba't sulong ng mundo para po tayo makapaghanda, para po matanggap natin yung regalo ng Diyos na buhay sa langit. Para pag dumating ang Panginoon at bumalik na po siya sa rapture, tayo po ay kasama sa pagdagit. May rapture po, babalik po ang Panginoon. Totoo po na mayroong rapture kasi pangako po yan. Kaya habang po tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, iayos na po natin ang ating buhay. Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Tayo po ay magsipagsisi at talikdan ang ating mga kasalanan dahil lahat naman tayo makasalanan. Ano po? Lahat po tayo makasalanan. Ang gagawin lang naman po natin ay manumbalik sa Diyos, magsisi, kilalanin siya, personal, hindi po religion ang dala ko ha, kundi magkaroon po tayo ng personal na relationship with the Lord. Yung kilalanin mo siya, siya yung Diyos mo, tagapagligtas, namatay si Jesus para sa iyo, sa akin, dahil mahal na mahal ka. Hindi po nag-iisip ang Panginoon na mapahamak po ang mga tao. Kaya po, ako po ay hindi nahihiya na ibahagi po si Jesus Christ sa inyo. Hindi po religion ha. Wala pong religion. Only Jesus Christ is the only hope. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Wala pong mapupunta sa langit maliban po na tanggapin natin, kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos natin at personal na tagapagligtas. So may iiwanan po ako sa hapong ito, 3 bagay. Kung gusto natin na matanggap yung regalo ng Diyos na buhay sa langit, 3 bagay po. Tandaan natin, napakahalaga po na tayo ay magsisi ng ating kasalanan. Kasi po, ayaw na ayaw ng Panginoon yung kasalanan ng tao. Mahal ang Diyos ang tao ha. Ang ayaw po niya yung ginagawa natin kasalanan, nagsisinungaling tayo, nanluloko tayo, tayo ay anong tawag doon, yung nangangalo niya. May time pa po na yung 2 lalaki nagpapakasal, 2 babae nagsasama. Yung pong mga bagay na yon ay kasalanan sa harapan ng Diyos na hindi natin dapat gagawin. Mayroon din po time na tayo po ay namumuhay ng yung patuloy na sinasamba yung Diyos-Diyosan. Yung mga bumibili tayo ng mga kahoy-kahoy, bato at sinasamba natin, yung po pala ay ayaw ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu at katotohanan, kaya sambahin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, yung po ang hinahanap ng Panginoon. So kaya napakahalaga ang pagsisisi. Kahit sino ka pa man, presidente ka, magsisi po tayo para tayo patawarin. Pangalawa pong gagawin natin, manampalataya. Kanino po tayo mananampalataya? Kay Jesus Christ yung namatay sa krus, nabuhay, 3 araw, 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, babalik po si Jesus. Babalikan po niya ang mga tao. Sino pong taong babalikan niya? Yung lahat ng mananampalataya kay Jesus, magsisisi, at si Jesus yung Diyos at tagapagligtas. Si Jesus Christ po ay Diyos ha? 100% na Diyos at 100% na tao. Kaya po, pananampalataya po ang maghahatid sa atin sa langit. O traffic pa o. Pangatlong bagay, once na natanggap natin ang Panginoong Yesus, nagsisi tayo, nanampalataya tayo kay Jesus Christ na siya yung Diyos, ang gagawin natin pangatlo ay manatili tayo kay Jesus Christ. Manatili po habang inaantay natin ha. Meron po sa YouTube na pelikula na Left Behind. Panoorin niyo po yon. Yung po ay patungkol sa mangyayari na rapture, na mawawala ang mga taong mananampalataya at
isasama sa langit. Kaya po, tandaan nyo po yun na mahal po tayo ng Panginoon ni isa. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapunta sa impyerno. Subalit ikaw ang magdidesisyon. Kung mahal mo ang Panginoon, tatanggapin natin siya, kikilalanin, at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya po, salamat po sa inyong pakikinig. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay sa lahat. Magpe-pray po ako. Ama, maraming salamat po sa mga taong ito. Nawa po yung salita ng Diyos na narinig nila, hindi nakawin ni Satanas. At nawa po kahit isa ay may maligtas sa mga taong ito na nakasakay ko sa jeep. Ikaw po ang nagliligtas, ako po ay tagapagsalita lamang. At pagpalaan mo po sila, ano man ang ginagawa nila, may sakit, karamdaman, healing, deliverance, salvation, ay maranasan ng mga taong ito. Malapit ka nang bumalik, kaya po kami ay patuloy na sa iyo lamang umasa. Pagpalain mo po ang driver, parati pong ingatan, ilayo sa lahat ng masama, at marami pong pasahero, dahil ang panahon ay pasama ng pasama, pero yung protection mo at pag-iingat ay maranasan ng driver. Pagpalain mo na po, nananalangin po ako ng patuloy na pagpapala sa mga taong ito. Bless them, protect them from the power of darkness. Salamat po sa pag-ibig mo, Ama. Salamat sa pangako mo. Ito po ang dalangin namin. Basbasan mo na po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We love you with the love of the Lord. Salamat po. Salamat mga anak.